Mukhang tuloy na po ang boxing match of the century sa pagitan ni General Torre at ni Baste Duterte. At si Sara Duterte, ginagawang ang mga DDS. Maulan na araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw, kinyayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Ayon po kasi dito sa Inquirer.net, it is on PNP Chief General Nicolas Torre III says Manila's Rizal Memorial Coliseum is already setting up for his proposed charity boxing match against acting Davao City Mayor Baste Duterte. At naglabas na nga po ng video kung saan nag-iinsayo si General Torre. At paano daw kung hindi sumipot si Baste? Sagot ni General Torre, nasa kanya na yon. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabing magdodonate ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at ng baha. The PNP chief and the Davao mayor have long traded punches, especially after the arrest and turnover of former President Rodrigo Duterte to the ICC. In an episode of his podcast last Sunday, the younger Duterte challenged Torre to a fist fight. The PNP chief accepted the Davao mayor's challenge, suggesting to turn it into a fundraising event for flood victims. On Thursday, Torre began training for the proposed boxing match in Camp Crame. As of posting po kasi, wala pang sagot si Baste Duterte sa pagtanggap ng hamon niya ni General Torre. Pero may lumabas din pong mga video kung saan nag-e-ensayo si Baste ng kanyang preparasyon para sa boxing match nila ni General Torre. Ayan. So kung totoo po itong mga videos na kumakalat na nag-e-ensayo itong dalawang to ng kanilang boxing, ang ibig bang sabihin nito ay tuloy na ang kanilang boxing match? Alam nyo kung tutuusin, hindi po sila match talaga. Ilang taon lang po ba si Baste Duterte? Si General Torre ay 55 years old na. At aminin man natin o hindi, bawas po talaga ang energy at ang lakas ni General Torre. Pero para sa akin, ang gustong ipakita ni General Torre dito ay hindi siya umuurong sa kahit na anong hamon. Hindi lang po dito sa boxing na to, kundi sa hamon na kanyang hinaharap sa kanyang trabaho bilang PNP chief. Ngayon, kung sino man ang manalo si Baste o manalo si General Torre, ang makikinabang po nito ay ang taong bayan, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. Dahil sinabi na nga po ni General Torre na yung mga proceeds of this match ay idodonate na pang-ayuda sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. So whoever wins in this boxing match ay para po sa ating mga kababayan. Okay, puntahan na po natin yung ating main issue. Kung saan ginagawang bob ni Sara Duterte ang mga DDS. Yes, mga DDS na lang po. Kasi nakikita ko, porque alam ni Sara Duterte na yung kanya mga alipores, lalo na itong mga DDS, na tinatawag ng iba na DD-list or DD-shits, whatever, itong mga DDS ay napakadaling maniwala sa fake news. Dahil hindi nga po ba, panahon ni Rodrigo Duterte nung nagkaroon ng study na ang grupo ng mga DDS ang pinakamadaling maniwala sa chismis o sa marites o sa fake news. At doon sila sinasamantala ni Sara Duterte. Hanggat may mga DDS na naniniwala sa fake news, hindi po titigil si Sara Duterte sa paninira sa ating gobyerno. Natandaan nyo yung sinabi niyan, yung 20 pesos na bigas na ibebenta sa mga kadiwa stores ay hindi angkop sa tao kung hindi panghayop daw. Nung lumabas na yung 20 pesos na bigas at marami ang nagsabi na po pwede at maganda yung 20 pesos na bigas considering the price, tumahimik na si Sara Duterte. Sumunod doon,
Nung sinabi ni Sara Duterte, yung meeting ni President Bongbong Marcos at ni US President Trump ay pagkiling daw ng Pilipinas sa iisang bansa. Meaning tayo daw ay nakikialyansa sa iisang bansa. Natural, sasabihin ni Sara yan dahil pro-China yan eh. Lalo na nung binatikos ni President Trump ang tatay niya doon sa pagkiling naman ni former president sa China. Dahil ang mismong sinabi ni Sara Duterte, kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumikiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. Pero, Sara Duterte, hindi lang po tayo kumikiling sa isang bansa. Hindi lang po US ang ating kaalyado. Marami pong kaalyado ang Pilipinas na kung sakaling tayo ay gerahin ng China, nandyan po yung mga bansang yan para tumulong sa atin. So, pambubudol po yan ni Sara Duterte para sabihin niya na ang Pilipinas ay kumikiling sa iisang bansa, ang USA nga daw. Hindi ba niya alam na maraming kaalyado ang Pilipinas? At ngayon naman, ginawa na naman bobo ni Sara Duterte, yung mga bobo na ng mga DDS na naniniwala pa sa kanya. Ito po ang sinabi ni Sara Duterte dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Tubig baha ipunin, i-deliver sa Malacanang. Kundi ba naman talagang mesayad na itong si Sara Duterte. Dahil matatandaan po natin, mga a few weeks ago, nung sinabi ni President Bongbong Marcos na isa sa solusyon ng pagbaha sa ating bansa ay ipunin ang tubig. Wala po siyang sinasabing ipunin yung tubig baha. Hindi po sinabi ni President Bongbong Marcos na yung baha mismo ang iipunin natin. Ang sinabi po niya, ang tubig na galing sa ulan, na dinagdagan lang ng mga DDS ng tubig baha. Wala pong sinasabing yung baha ang iipunin, kundi ang tubig na galing sa ulan. Na ginawang literal ng mga DDS. Na ito naman si Sara Duterte, porque alam niyang bobo ng mga DDS, lalo pa niyang binubo ang mga DDS na to. Sabi niya, ipunin po nating lahat ang tubig baha, tapos i-deliver natin sa Malacanang para may mainom siya, para meron silang mainom doon. Ganun na po ang gagawin natin. De palakpakan ang mga DDS. Tawanan sila. Dahil ang pagkakaintindi nila, yun daw tubig baha, iipunin nila at ipadala daw sa Malacanang. Na ang ibig sabihin, ito rin palang si Sara Duterte ay talagang may kabobohan sa pag-iisip. Or talagang sinasadya niya yung mga salita niyang yan. Dahil alam niyang yung mga DDS na to na madaling mapaniwala sa fake news ay sinasamantala niya ang kabobohan. Lalo lang niyang binubo itong mga DDS niya. Natuwang-tuwa naman dahil may mga DDS sa social media na iniipon nila sa balde ang tubig baha dahil yun daw ay padadala nila sa Malacanang. Nakita niyo na yung kabobohan ng mga tao ito? Pero dahil sinabi ni Sara Duterte, paniwalang-paniwala sila. Sumagot tuloy ang Malacanang nung sinabi nito na Sara, walang alam sa batas ng rainwater collection. Ipinamuka ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang tila kawalan umano nito ng kaalaman sa batas patungkol sa sistema ng pangongolekta ng tubig ulan para magamit sa agrikultura. Pero ang gagawin niya, maglalabas siya ng statement na paniniwalaan naman ng mga DDS. Sino ang maniniwala na ang iipunin mo yung tubig baha para daw magamit sa panahon ng tagtuyot? At ang hindi alam ni Sara Duterte, matagal na pong batas yung pag-iipon ng rainwater. Dahil kung gagamitin mo ang utak mo, ang sinabi po ni President Bongbong Marcos, magpapatayo ng malalaking water reservoir na matagal na palang batas. Ito po yun, Republic Act No. 6716 na naging batas noong March 17, 1989. 1989, 2025 na tayo. So, ibig sabihin, panahon pa noong 1989, meron na pong batas dyan. At sinasabi po rito, an act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs, and rehabilitation
of existing water wells in all barangays in the Philippines. Sabi po dito sa GMA News, Palace hits VP Sara, you do not know the law on rainwater collection. Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro hit back at Vice President Sara Duterte for saying that flood waters should be delivered to Malacanang for President Ferdinand Marcos Jr. to drink. At a press briefing, Castro pointed out that it seemed the Vice President does not know the law regarding rainwater collection, adding that Duterte mocked the President's suggestion. O ngayon, sino ang lumalabas na bobo at walang alam? E di si Sara Duterte, ngak-ngak kasi ng ngak-ngak. Hindi mo na alamin kung ano ba itong sinasabi ni President Bongbong Marcos na iipunin ang tubig ulan, hindi yung tubig baha. Sabi po ni Castro, unang-una po, kinutya niya ang suhestyon na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. Hindi po ito bago, kaya nakapagtataka po na meron tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito sa rainwater collectors. Mayroon na po itong batas, Republic Act No. 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs, and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. So, nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system at ang pinapalabas lamang niya ay ang pag-iipon ng tubig sa timba. So, basag na naman po si Sara Duterte dito. Ang hilig kasing magpakalat ng fake news. Hindi ba niya pwedeng tanungin yung kanyang mga alipores dyan sa OVP na mag-research muna kayo bago ako magsalita? Baka mapahiya na naman ako. Na yun po talaga ang nangyayari. Bawat statement ni Sara Duterte, napapahiya po siya. Then napakadali naman pong mag-research kung gugustuhin lang mga tauhan niya. Eh hindi pinababayaan nila na maglabas ng statement si Sara Duterte na pinaniniwalaan naman ng mga DDS. Mga DDS, siguro naman may sarili kayong utak. Pwede naman kayong mag-research. Huwag kayong basta-basta naniniwala kay Sara Duterte. Dahil bawat 10 sasabihin niya, 11 po peke. Kaya tuloy na babansagan kayong mga bobo. Eh alam ko naman, hindi lahat ng DDS bobo. Pero dahil sa tinatamad kayong mag-research kung totoo ang sinasabi ni Sara Duterte, sa bagay, para sa inyo, kung ano ang sasabihin ni Sara Duterte ay Bible truth na para sa inyo. O ano ngayon? Pag napahiya si Sara Duterte, pahiya kayong lahat. O nasanay na kayong tinatawag kayong ang siste pa nito, lalo lang kayong ni Sara Duterte. Pinapaniwala niya kayo sa mga maling impormasyon. Sino tuloy ang nagmumukhang walang alam? Tapos, tatakbo ka sa 2028 presidential elections? Good luck na lang sa'yo dahil kung ganito ang ipinapakita mo sa taong bayan, you will never be president. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.